Kamusta mga Repapit, si Alex Honseto at nandito na naman ako sa aking video na kung saan ay i-explain ko uli for the second time itong subject na gagawin natin na ah, employment versus business. Ngayon, para mas madali niyo maintindihan, gumagawa ko ngayon ako ng second version na hindi ko masyado na-explain sa other video ko, pero uulitin natin sa ibang paraan. Ngayon, sabi dito sa aking whiteboard ay employment at business. Ngayon, usually tinuturo nga sa atin ng mga magulang natin o mga nakakatanda nating mga relatives na kesyo 'pag bata ka pa, kailangan mag-aral ka ng maigi para maka-graduate ka at makahanap ka ng magandang trabaho ng may malaking kita. Gano'n ang sinaksak sa utak natin, lumaki tayo, naging gano'n ang mindset natin, which is mali. Mali na maging gano'n ang pinalamon sa utak natin ng mga magulang natin, ng pamilya natin. Mali 'yun. Kasi sa employment, ano na 'yan, eh, wala kang masyadong totally wala kang fortune na mapapala sa employment. Ang value mo lang sa employment, kunyari nagtatrabaho ka sa kung anumang klaseng trabaho mo, ang monthly income mo diyan ay 20,000. Pumasok ka ng isang buwan, January 20,000 ang kita mo. The second month, 20,000 ulit. Third month, 20,000. Fourth month, 20,000. Laging iniisip kasi natin meron tayong sense of security at yung income natin ay stable income. Ang tanong, maganda nga bang mag-rely sa stable income? Ang tamang sagot do'n, hindi dapat masyadong nagre-rely sa stable income. Kasi itong stable income, ibig sabihin nun naka-fix yung dapat mong perang makukulimbat each month na tumatakbo sa buhay mo. Ngayon, January, February, March, April, mga gano'n, nakailang buwan ka, laging gano'n ang pera mo. Eh, papaano kung nagkaroon ka ng problema sa health mo? Nagkasakit ka, naaksidente ka o kaya namatay ka. 'Pag nagkasakit ka, ganito ganyan, mababawasan yung kita mong 20,000. So, hindi ka totally kikita ng 20,000 the whole year, each month ay 20,000. Sa loob ng isang taon nagkakasakit tayo, nagkakaroon tayo ng trangkaso, nagkakaroon tayo ng kung anong klaseng mga issues na kinakailangan nating umabsent sa trabaho. So, hindi natin totally makita makukuha ang 20,000 a month. Plus isa pa, hindi naman natin total na nakukuha yung 20,000 na kita mo dahil may kung ano-anong klaseng kaltas yan. Kaya mas maliit pa sa 20,000 ang magiging income mo, na kung saan masyado kang nagiging sigurista na iniisip mo every month dito sa employment meron kang sense of security. So ngayon, dito dito sa masyado tayong sigurista, gusto kasi natin laging meron tayong kita agad every month. Iniisip natin dito tayo panalo, yung negosyo masyadong ano yan, ganito ganyan, komplikado. Tapos dito sa employment ginagawa natin diyan, eto yung pinampupuno natin sa permanente nating problema. Pero sa katulad ng sinabi ko kanina, dito sa employment, temporary solution lang 'to sa ating permanenteng problema. So, ang daling isipin, 'di ba? Pinampupuno mo sa isang permanenteng problema ay pang-temporary solution lang. So, delikado, 'di ba? Ngayon, punta tayo din sa business. Dito sa business, usually, eto hindi tinuturo sa atin ng mga magulang natin 'to, mga nakakatanda sa ating relatives o mga kapatid natin. Hindi basta sinasaksak sa isip natin 'to at kahit kailan hindi na ima-mindset sa atin ng mga pamilya, mahal natin sa buhay, number one magulang, hindi na ima-mindset sa mga utak natin ang negosyo or business. Kasi nga, mismong magulang natin walang idea kung ano nga ba maganda, kung employment nga ba or business. Hindi nila alam 'yan. Kadalasan hindi nila, kahit nga yung mismong magulang ko hindi niya alam. Alam niyo ba ang pamilya ko dati milyonaryo, panay palabas lang ang pera walang papasok. So nag-business kunwari since wala naman siyang masyadong kakayahan sa pagnenegosyo, so wala rin nangyari, nalugod lahat ng pera, lahat ng ari-arian namin nawala, so naging mahirap kami. Ngayon dito sa business, usually kasi hindi nga na ima-mindset sa ating mga anak, simula bata pa lang tayo hanggang sa lumaki tayo, kahit kailan hindi na ima-mindset sa
mga utak natin 'to. Hindi ito pinakain sa utak natin. Ang pinakain sa atin ng mga magulang natin, may edad, may mga matatandang relatives natin, ang pinakain sa utak natin ay employment, na mag-aral ka, makatapos ka, humanap ka ng magandang trabaho with big paycheck. Iyon ang sinaksak sa utak natin simula bata pa tayo hanggang sa lumaki na tayo, nagkaedad na tayo 20, 30, 40, gano'n ang naging mindset natin, employment tayo aasa. Which is kahit kailan hindi na ito mindset. Maaaring naiisip natin yung negosyo pero in reality, deep inside, hindi natin naisasapuso ang business. Dahil kahit kailan wala ngang nagturo sa atin, ano ba ang maganda, employment or business? Dahil mismong puno natin, which is pamilya natin, mga magulang natin, hindi tinuro ang business. So ngayon, focus tayo sa business. Usually pag nag-iisip yung mga magulang natin o kung sino man, kahit mismo tayo, business parang mahirap yan, wala akong pera. Laging gano'n ang ano mo, laging gano'n ang ano natin, ang mindset natin. Wala akong pera, ganito ganyan, kinakailangan ng hundreds of thousand diyan, sa few hundred million, ganyan, ganyan. Iniisip natin, saka na mag-aano muna ako, magtatrabaho muna ako, mag-iipon ako o kaya mag-a-abroad ako 'pag ano, nakaipon ako saka ako uuwi ng Pilipinas, magbi-business ako. Pero ang tanong naisasakatuparan ba natin lahat ng mga gano'ng klaseng thoughts, mga gano'ng klaseng plano? Hindi. Kasi each month, each year, nagkakaroon tayo ng kung ano-anong klaseng, situation sa buhay natin na hindi natin basta ma-avoid yung mga very certain issues sa buhay natin. Kaya yung mga plano na yun, napapako lang yung mga plano yun na yun hanggang sa tumanda ka na, hindi natutupad yung ano mo, yung plano na yun. Sa employment, ang pagtatrabaho mo diyan ay long term. Long term, endless at ano, hindi mo mabilang yung ilang panahon ka magtatrabaho diyan. Parang habang buhay magtatrabaho ka diyan, na kung saan hindi ka pa rin basta makakakuha ng magandang fortune sa employment. Nangyayari niyan, nakapagtrabaho ka 10 years, 15 years, 20 years, so more than that. Nangyayari, habang tumatakbo ang panahon, bumababa yung, opportunities mo. Habang tumatakbo ang panahon, siyempre tumataas ang edad mo. 'Pag tumaas ang edad mo, matanda ka na, wala nang kukuha sa'yong kahit sino mang employer na naghahanap ng mas bata, mas agresibo sa pagdating sa trabaho. Ngayon dito sa business, yun nga tulad ng sinasabi ko ay lagi natin iniisip yung kapital, wala tayong kapital, wala akong kapital, paano ako makapag-start ng business? Wala akong pera, magtatrabaho muna ako, mag-ipon muna ako. Pero ang totoo nun, ang dapat nating iniisip dito sa business, hindi muna dapat natin iniisip yung kapital o yung pera. Kasi kahit na magkaroon ka ng pera mula dito sa employment, meron kang naipon diyan sa employment na yan, sa kahit anumang klaseng trabaho ginawa mo, sa kahit saan paano ka man nagpunta diyan, nakauwi ka ng pera sa Pilipinas. Dito sa business, itapon mo yun dito bilang fund sa kapital mo, mangyayari niyan ano, malabo yung success na aabutin mo dito sa business. Kasi dun pa lang sa unang thoughts mo na, hindi ako makakapag-business kasi wala akong ano, wala akong perang pangkapital. Dun pa lang mali ka na. So, hindi ka dapat mag-go through sa business kung ganun ang nakatatak sa isip mo. Kasi 'pag tinanong ko kayo ngayon, alin ba ang kinakailangan sa business? Ano ba yung pinakaunang dapat iniisip? Dito nakalagay, kapital, funds, idea. Ano ba kailangan natin diyan sa tatlong item na 'yan? Usually ang sinasagot natin, kailangan meron tayong funds, pangkapital, para mapatakbo ang negosyo. Pero ang totoo niyan, hindi yang dalawa na 'yan ang dapat nating, tinututukan ng pansin. Ang dapat nating puhunan una ay yung idea. Kasi 'pag meron kang maganda, smart, powerful idea, mapapagana natin 'tong business na 'to with or without money or with small or big or medium na amount of money, mapapatakbo natin ng maayos 'to. Gano'n yan, kung magkakaroon tayo ng big, smart, powerful idea.
Kahit anong klaseng pera meron ka dito na pangkapital, kung wala ka naman big, powerful idea, tatapon mo lang yung pera mo diyan sa business. Kinakailangan bago ka pumasok sa isang negosyo, dapat meron kang big, smart, powerful idea para mapagana 'tong business at magkaroon ka ng mas magandang kinabukasan kaysa dito sa employment na hindi ka naman dapat masyadong nagre-rely. Ngayon, dito sa business, maraming mga benefits na makukuha natin dito. Enjoy your own time. Tamang ma-enjoy mo yung time mo, nakakapag-business ka, nagagawa mo lahat ng gusto mo dahil hawak mo yung panahon mo. Magiging sarili mo ang boss mo. Tapos, siyempre, more or less, lagi may pera dito. Pag naglagay ka ng more effort, mas malaki ang cash flow na mapapala mo dito sa negosyo or business. At siyempre, lahat ng pera natin dito ay magsisilbing fortune. Dito sa employment, ang lahat ng kinikita natin dito every month, every few years, or every year, the whole life mo na umasa ka lang sa employment, lahat ng perang kinikita mo dito ay automatic na sinusunog or nasusunog lang every month, every year. Dahil nga tulad yung sinasabi ko kanina, lahat ng nakukulimbat natin pera dito iyon ang pinagsosolusyon natin sa permanente nating problema na kung saan lahat ng pinagsosolusyon natin ay pang-temporary lang. Ngayon dito sa business, lahat ng kinikita natin dito, lahat ng klaseng cash flow na nakukuha natin dito ay magsisilbing fortune. Dito sa employment, hindi mo siya basta o hindi mo siya maipapamana sa pamilya mo. Nagkasakit ka, lalo na kung namatay ka, hindi mo puwedeng ipamana yung boss mo rito, hindi mo puwedeng ipamana kung anong klaseng trabahong, pinasukan mo rito, hindi mo puwedeng ipamana ang employment. Hindi katulad dito sa business, kahit anumang klaseng perang kinita mo rito, lahat ng pera na yun ay nagsisilbing fortune at yung fortune na yun ang maipapamana mo sa iyong pamilya. So, gano'n ang ano niyan. Ngayon, maraming way kung paano nga ba tayo magbi-business. Merong big, medium, small. Yung big, mga ilang millions or billions ang puwedeng maging kapital. Ta's meron naman yung medium, nasa 1 million to 5 million pataas ang puhunan. Ta's meron naman yung small, ay maaaring 100,000 to 500,000. Pero usually, paano nga ba tayo business kung wala tayong gano'ng kalaking pera? So, naka-mindset pa rin sa utak natin ng mga walang idea tungkol sa sinasabi ko ngayon, 100, 200, 300,000 o 500,000, magtatrabaho muna ako, mag-iipon muna ako, mag-a-abroad muna ako para magkaroon ng kapital. Mali 'yun, mali yung gano'ng klaseng thoughts, gano'ng klaseng vision. Ang dapat niyong isipin, magpuno kayo ng match idea, yung smart, powerful idea para makapag-create ng business. Huwag niyo munang iisipin yung ano, pangalawa lang yung kapital o yung funds pagdating sa business. Kailangan meron kayong napakalaki, smart at powerful na idea para makapagsimula ng negosyo. Huwag kayong aasa na dito sa employment, nakaipon kayo, saka kayo papasok dito sa business without big, powerful, smart idea. Pag pinasok niyo yan at wala kayong ka-idea sa gagawin ninyo, para lang kayong nagsaya ng ilang years dito na inipon yung pera, tinapon dito sa business na kung saan aalurin lang yung perang pinagpaguran ninyo ng ilang panahon na parang habang buhay yung pinag-aksaya ng panahon. So, kinakailangan magkaroon kayo ng idea. Usually nga, hindi niyo totally kinakailangan ng malaking funds. Meron pa ngang way na kung saan hindi niyo totally kinakailangan ng sarili niyong pera sa bulsa para magkaroon ng negosyo at maging milyonaryo. Maraming way kung magiging open-minded kayo. Isipin niyo na lang, ito yung isa sa mga hint. Lahat ng tao may talents, may skills, may gifts. Lahat tayo niyan meron tayong built-in yan sa sarili natin. Kailangan lang natin matutunan kung paano i-unleash yun. At pag nai-unleash yun, kailangan natin malaman kung paano natin maximize yun. Pag na-maximize natin yun, kinakailangan lahat ng talent skills na yun, ito yung market, ito yung talent skills gift mo, i-shoot mo dun sa market yung mga ideas na yung mga ano na skills na yon. Kasi itong market na 'to, eto magiging money maker mo.
yung mga skills, talents, gift mo, ipapasok mo dun sa may market, ang kalalabasan nun, cash. Mako-convert niya into cash yung mga talents, skills mo. Gano'n yun. So, yun yung mga very quick example kung paano nga ba tayo makakapag-start ng business with or without capital. Hindi natin kinakailangan ng magkaroon ng ilang daang libong piso para lang magkapag-start ng business. Hindi natin kinakailangan ng 20,000, 30,000, 50,000 pesos para lang magkapag-create ng business. Kinakailangan yun ng maths idea, big, smart, powerful idea para makapag-business. Tulad ng ginagawa ko, meron ako mga skills na kung saan tinimbang ko siya. Tinimbang ko. Una sinulat ko muna yan sa papel at sa isip ko. Ano ba yung mga idea ko? Ano ba yung mga skills, talents na meron sa akin? Ngayon, nakita ko na, na-pinpoint ko na. Tapos nun, tinimbang ko, alin ba yung mabigat dito? So, yung magaang, lagay natin dito. Yung mabigat, lagay natin dito. Yung mas mabigat, lagay natin dito. So, tatlong ano yon. So, ginawa ko, yung pinakamabigat, sinut ko doon sa may market. Di ba? Pagdating doon sa may market, makikita mo kung may value nga ba yung skills na yon o kung ano mang kaalaman mo. Ngayon, pag may value ngayon yun, siyempre mako-convert yun into cash. Ganun yun. So, kinakailangan mo talaga ng big, smart, at powerful idea kung paano nga ba maiko-convert yung mga talents natin into cash. So, ganun ang ano niyan. Ah, maraming way kung paano tayo makakakulimbat ng pera para pangkapital at hindi rin natin kinakailangan ng malaking pera para mag-workout yung business. Nage-gets yung ibig kong sabihin? Ngayon pagdating sa maraming may mga traditional way kung paano tayo magnenegosyo na kung saan hindi magmumula sa inyo yung idea kundi magmumula sa isang company. Mag-i-invest ka lang ng pera at sila na bahalang gumawa or parang mag-i-invest ka lang ng pera dito ta's ikaw na tuturuan ka kung paano gawin yung business na yun. Tapos yun lang, gano'n lang ang gagawin mo, magkakapera ka. Isa na yung method diyan, yung franchising. Franchising, bibili ka ng isang product na ganito na kung saan kunyari 7-Eleven, magka-franchise ka. So yun yun, tuturo sa'yo kung paano pagpaano na ng 7-Eleven, paano ba ha-handle yung mga employer, empleyado, ganito ganyan. Ituturo lahat ng technique, mga marketing, ganito ganyan. So gano'n lang ang gagawin mo. Hindi na nagmula sa isip, sa idea mo, sa skills mo yung pagkakakitaan. So doon, may mas maganda kang future doon pagdating sa negosyo. Ngayon 'pag sa sarili mo naman galing yung mga ideas, kinakailangan talaga siguraduhin mong meron kang big, smart, powerful idea para maisakatuparan ang negosyo, para magkaroon tayo ng mas magandang future sa negosyo, magkaroon tayo ng fortune. So gano'n 'yun. Ngayon yung sinasabi nating telemarketing naman, usually naiisip natin ano 'yan, scam. Hindi naman scam ang telemarketing, tsaka ano 'yan, depende sa taong kung sino man yung gumagawa ng gano'ng klaseng business. Ang telemarketing parang ganito 'yan, may isang Jollibee dito, nag-office sa Jollibee, nag-hit. So ginawa niya, naglagay siya ng isang branch uli. So magha-hire na, magre-recruit na naman siya ng another, employees. Tapos naglagay na naman siya ng another branch. So iyon ang networking. Iyan ang networking as in tamang yung isang puno nagkakaroon ng kung ano-anong sanga-sanga, gano'n 'yon. 'Yan ang networking. Ang networking naman tulad sa mga tulad natin, tamang, sasabihin pagmamalaki mo yung sarili mo, "Ganito gano'n, marunong akong gumawa ng ganyan, bla, bla, bla." Tapos niyan yung magiging word of mouth ng tao, "Uy putya na-try kong magpagawa dito kay Alex Sonse ng ganito ganyan, okey, pulido." Ta's ang gagawin ngayon nung tao na yun kokontakin, "Uy Alex Sonse, balita ko ganito ganyan, puwede bang magawa mo 'tong ano ko?" Tapos ako naman kukunin ko, ayusin ko, ta's natuwa yung customer, ta's pupunta na naman sa akin, "Uy buti nagpagawa ako tsaka yung dito, ganyan." Naayos ni Alex Sonse, oh, tapos na ngayon sa word of mouth, nagsisilbing telemarketing na kung saan hindi ko kinakailangan mag-run ng too fast para magkaroon ng mas magandang future sa business. So nangyari nun, less effort lang yung ginagawa ko, pero kumakalat, nagkakaroon ng branch, yung kung ano ba yung reputation meron ako, lumalaki ng lumalaki. So, parang gano'n lang din ang networking. So, gano'n niya. So, huwag kayong matatakot sa salitang networking. Tsaka, kasi ganito yan iba yung nakikita, naririnig sa ginagawa natin. So, yan ang dapat yung isipin. Huwag tayo masyadong
'wag natin masyadong i-a-assume ang isang bagay na nakita, narinig natin. Kinakailangan pag-aralan mo muna ang mga bagay-bagay. Merong 2 or ilang ways kung ano ba yung mga meaning ng mga nakikita, naririnig natin sa mga tao. So, ayan ang mga something to think about. So, I hope sa video na 'to ay meron kayong kahit papaano nagkaroon kayo ng idea na mas magandang piliin ang business kaysa sa employment. At tungkol dun sa may sinabi ko na mindset na kung saan kahit sinong magsabi sa akin, kahit sinong magkaroon ng objection sa sinasabi ko sa employment, na kung paano tayo nagkakaroon ng mindset, lahat ay a-agree. Ang mindset sa atin ng mga magulang natin, mga nakakatanda nating relatives, mag-aral ka, makapagtapos ka, makahanap ka ng magandang trabaho ng may malaking paycheck, which is mali. Lalo na ngayon, ang importante kung ano ang kaya mo ngayon. Hindi na importante may diploma ka, hindi na importante may BA, may degree ka pa. Kailangan kung ano yung kaya mong gawin, ayun ang tirahin mo ngayon. Wag ka na maghintay pa ng too much time para mag-aral tapos magbabaon ka na sa utang sa ano ng tuition fee, parang gano'n. So, kung feeling nyo ay interesting at informative 'tong video na 'to, i-click nyo yung like button, i-click nyo yung subscribe button. The more na ginagawa nyo yan, the more akong gagawa ng mga ganitong video. Kung meron kayong mga questions, meron kayong mga side comment, mga side objections, sabihin nyo lang. Ngayon kung gusto nyo matuto ng tulad ng ginagawa ko, na kung saan kumikita ako ng few thousands of dollars simula sa puhunan laway, simula sa puhunan maliit, simula sa puhunan medium, ganito, ganyan, message nyo lang ako anytime. On na on tayo doon sa mga questions nyo. So, maraming salamat.